Umarangkada na ang investigasyon ng Tri-Committee ng Kamara kaugnay ito sa hindi mapipigilan umanong pagkalat ng fake news sa social media. Pero ilan po sa mga naimbitahang vlogger at content creators ang hindi sumipot dahil para sa kanila paglabag ito sa kanilang freedom of expression. At dahil dyan, padadalhan ng komite ang mga hindi sumipot na mga vloggers ng show cause order at iniyag na nais sila lamang malutas at mapanagot ang nagpapakalat nitong mga fake news. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic? Alex, dahil sa patuloy na pamamayagpag ng fake news sa social media, nagsagawa na ng hakbang ang Kamara sa pamagitan ng isinagawang investigasyon upang kung kinakailangan na amyendahan ang mga batas na umiiral ay gagawin ng Kongreso. Abante. Nakikita ko dyan kasi, halimbawa, lumabas yung... Inumpisahan na ng Tri-Committee ng Kamara ang investigasyon sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Ang Tri-Committee ng Kamara ay binubuo ng House Committee on Public Order and Safety, House Committee on Information at House Committee on Information and Communications Technology. Binuo ang Tri-Committee ng Kamara para magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa pagpapakalat ng fake news sa social media batay sa resolusyon na inihain ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, overall chairman ng House Quad Committee at chairman ng House Committee on Illegal Drugs at House Senior Deputy Speaker Pampanga Representative Aurelio Gonzales. Sinabi ni Laguna Representative Dan Fernandez, overall chairman ng Tri-Committee at chairman ng House Committee on Public Order and Safety, na mahalaga na magkaroon ng regulasyon sa paggamit ng social media dahil ang fake news ay nakakasira sa pagkatao ng magiging biktima ng cyberbullying hanggang sa national security ng bansa ay nakukompormiso sa maling impormasyon. Bilang komite na may mandato na siyasatin ang lahat ng bagay na nauugnay sa pagsugpo ng kriminalidad, layunin po natin dito ang magkapagsagawa ng naangkop na batas laban sa mali at malisyosong impormasyon na nagdudulot ng pinsala at krimen sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Might already be covered by... Maliban sa mga kilalang social media influencers na sangkot sa diskurso sa politika, pag-analisa ng mga balita at komentaryo online, inimbitahan din sa pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara ang mga kinatawan ng Google, Meta o Facebook, ByteDance o TikTok, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP at Department of Justice o DOJ. Padadalhan naman ng show cause order ng Tri-Committee ang mga social media bloggers na inisnab ang pagdinig ng rason ay paglabag sa freedom of expression ang ginagawa ng Kamara. Kabilang sa mga padadalhan ng show cause order ng Tri-Committee ng Kamara ay si Attorney Trexie Angeles at gustong ipadisbar ng Kamara dahil sa pagkwestiyon sa karapatan ng Kongreso na gumawa ng batas para i-regulate ang paggamit ng social media upang maiwasan ng fake news. Inihayag naman ni Congressman Barbers na hindi layunin ng Kamara na kitlin ang kalayaan sa pamamahayag sa iba't ibang uri ng platforms, kundi kailangan magkaroon ng code of conduct para mapanagot ang mga nagpapakalat ng fake news. Our goal is to develop a code of conduct for content creators, ensuring accountability and ethical responsibility in this rapidly evolving digital space. While we uphold the constitutional right to freedom of speech, we must also recognize the urgent need for regulation to prevent the misuse of digital platforms. Sa pamamagitan ng Niliwanag naman ni Senior House Deputy Speaker Aurelio Gonzales, panahon na para i-regulate ang paggamit ng social media dahil batay sa report ng Data Reportal, ang Pilipinas ay mayroong 86.75 million na social media users
na kumakatawan sa 73.4% ng kabuwang populasyon ng bansa. Ang mga mapanirang nilalaman na ito ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng maling impormasyon, online harassment, mga panlilinlang at iba pang anyo ng cyberbullying. We affirm that instrumental role of social media in today's day and age, but there is an overwhelming need to address harmful content and at the same time uphold constitutional freedoms, particularly the freedom of speech and expression, which are considered cornerstones of our democracy. Your second objection. Sinabi naman ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. na totoong nahihirapan ang kanilang tanggapan sa paghahabol ng mga nasa likod ng pagpapakalat ng fake news dahil sa restriksyon ng kasalukuyang batas sa cybercrime, partikular ang pagguha ng cyber warrant upang umusad ang kaso. Nahihirapan po kaming mag-acquire kasi we need to issue a cyber warrant and I think the law enforcement agencies would be more would be more authoritative to enlighten that matter. Wala na sila. Binigyang diin naman ng mga cyber expert na pangunahing problema na kinakaharap ng iba't ibang mga bansa ngayon, kabilang ang Pilipinas, ay ang paggamit ng artificial intelligence o AI na ginagamit sa paggawa ng mga deepfake video and information. Alex, sa ngayon, isa sa nakikita nilang solusyon maliban sa pagpapatibay ng panibagong batas ay yung fact-checking para masiguro na lahat ng impormasyon na pinapanood ng taong bayan ay hindi peke o totoo lamang batay sa layunin ng naturang investigasyon. Inahayag din dito na dahil sa pag-amin ng DICT na nahihirapan sila partikular na sa pagkuha ng cyber warrant dahil ito ay isang judicial process, tinanong ni Batangas Congresswoman Jerbel Luistro na kung ang tinatawag na pagpapakalat ng fake news ay maituturing na continuous crime, na sinabi naman ng DICT na maituturing itong continuous crime, ay iminungkahi na dapat ay gamitin ang tinatawag na doktrina ng inflagrante delicto na kung saan kung ito ay aktual na nangyari ay pwede nang hindi na kumuha ng arrest warrant kundi pwede nang warrantless arrest. Pero aminado naman si Congresswoman Luistro na ito ay isang legal na issue na dapat pang pagdebatihan, kaya sa susunod na pagdinig ng Tri-Committee ay ipapatawag nila ang isang constitutional expert para malinawan kung ito ay walang lalabagin sa ating saligang batas. Dahil kung ang issue ng cyber libel naman ay nagkaroon na ng jurisprudence ang Korte Suprema sa pagitan ng desisyon nila noong 2014 sa kasong Dicini versus Department of Justice. Balik sa inyo, Ali. Okay, Vic, nilinaw ba ng mga miyembro ng Tri-Committee na at least malinawan lang na para bang ang tanong, hindi na ba sila pwedeng batikusin o tuligsain itong mga halal na opisyal? Parang gusto nilang wag silang pag-usapan, parang ganon? Hindi naman, Alex, kasi nung magkaroon na ng interpellation, isa sa resource person ay yung vlogger na si Attorney Larry Tormotogo, na sinasabi niya, sinite niya yung Supreme Court decision doon sa Dicini versus Department of Justice na kinualify ng Supreme Court na kung ang issue ay tumutukoy pagbatikos sa isang government officials, dapat hindi sila maging balat sibuyas. Pero ibang usapin kung ito ay pribadong individual dahil yung pangunahin na requirement sa libel, yung malicious intent ay nandun na. Pero sa panig ng opisyal ng gobyerno, yung burden of proof dapat patunayan din ng binabatikos na government officials dahil siya accountable sa taong bayan na hindi totoo.
yung ipinaparatang sa kanya, Alex. Oo, maliban na lang siguro kung ang banat ng isang individual napaka below the belt na. Yun siguro at hindi naman makatotohanan yung batiko sa kanya. Ako, medyo foul yun, Vic. Tama, Alex, kasi maliban sa anti-cybercrime na kung saan nakapaloob yung tinatawag na cyber libel, mayroon pa rin yung nasa revised penal code natin tungkol sa karaniwang libelo na maaaring i-apply doon sa issue kung saan ay masyadong below the belt yung atake sa sino mang individual, ito'y opisyal ng gobyerno o kaya ay pribadong individual. Oo, dahil kaya ako nabanggit yan. Dahil meron naman tayong mga existing na mga batas ukol dyan na pwede silang mag-file ng kaso, either slander, di ba, libel, para at least kuidaw dun sa taong gumagawa ng ganon. Pero isa pang tanong, Vic, kung ang mga mambabatas ay very concerned dahil ito yung platforms ngayon, platform na ginagamit ng ating mga kaibigan, kilalang mga vloggers at influencers, ang social media, gusto ba nilang imbitahan rin ang mga social media platforms head o yung mga management niyan, baka sila mismo pwedeng gumawa ng paraan o guidelines na kung merong lumalabas o may gumagawa ng higit doon na ayaw ng ating mga government officials, sila na mismo ang humarang, di ba? Alex, actually inimbitahan pati yung nagmamanage ng Facebook, yung Meta, pati sa TikTok, pero hindi sila sumipot ngayon. Pero sisikapin daw ng Tri-Committee na ito ay mapagpaliwanag sila sa ating Kamara de Representantes dito sa Pilipinas. Dahil nga nauwi na ang issue, Alex, doon sa tinatawag na nahihirapan talaga ang DICT na ito ay sugpuin dahil ang ginagamit ay cyberspace sa pamagitan ng internet. Kaya ang sabi ng ilang mga legal expert, kung ito ay jurisdiction ang pinag-uusapan pero ang kanilang ginagamit ay cyberspace na wala namang boundary, maaaring i-apply yung tinatawag nila na continuous crime na kung saan may mga batas tayo na pwedeng panagutin ang sino man na magpapakalat ng fake news. Pero may qualification, Alex, na iba yung sa individual dahil kung walang magrereklamo, hindi aaksyon ang DICT at iba pang law enforcement agencies natin na may kinalaman sa pagsugpo sa cybercrime. Pero ibang usapin din kung ang nasasangkot dito ay gobyerno o integridad ng ating national security with or without complainant, ay pwedeng manghimasok ang gobyerno para protektahan ang ating sovereignty, particular na sa issue na banggit pa nga yon sa West Philippine Sea kung saan aktibo ang China sa paggamit itong cyberspace sa pagpapakalat ng iba't ibang mga malisyosong impormasyon laban sa Pilipinas, maging sa presidente mismo, Alex. Oo, kaya ko natanong yan doon sa mga opisyal ng bawat social media platforms. Dahil nga, kung tinuturing na ating mga mambabatas na itong artificial intelligence o AI is detrimental and dangerous para ho sa atin, bakit pwede naman siguro gumawa sila ng batas na ipagbawal ang AI dito sa Pilipinas? Pwede naman nilang gawin yun. Pwede rin, Alex. Kaya lang, ang sabi nga nila, public opinion kasi kung basta-basta i-regulate daw ito na hindi talaga nahihimay ng husto. Baka ang issue kasi dito na ipinapalutang nitong mga vloggers na hindi sumipot at tumakbo sa Supreme Court kanina para sa kanilang petisyon, masakripisyo yung tinatawag na freedom of expression. Ayun. Antabayan na natin ang 20th Congress niyan, Vic. Dahil wala na silang oras para talakayin pa yan. Maraming salamat sa Vic Sumintak. Mata natin dyan sa Kamara. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.